Tatay, pwede ka po makahingi ng 10 piso. Kami po ay naubusan ng gasolina. Nalaglag din po ang aming wallet. Yan po ang mga tanong ko kay tatay nung aking makita kanina katanghalian ng tapat dito po sa Barangay Pusib. Sobrang nalungkot nga po ako sapagkat ang aking mic na ginamit ay nakamute pala kaya ito po hindi marinig ang boses ni tatay. At kitang-kita naman po na walang alinlangan, agad na kumuha si tatay ng 10 piso sa kanyang bulsa na aking hinihingi. Muli po, pasensya na po at talagang hindi ko po akalain ang aking mic na ginagamit ay nakamute kaya po walang sound ang mga boses ni tatay. Hindi ko nga po sukat akalain ako'y bibigyan ni tatay sapagkat yung kanya pong hilahilang kariton ay punong-puno ng mga plastic bote. Nililimot niya po sa tabi ng kalsada. Hindi ko nga po napigilan ang sarili ko dyan. Sabi ko kay tatay, Tatay, sobrang init. Bakit naman napakainit ng inyong pagtatrabaho? Paninimot nyo ng mga bote plastic. Ang sagot nga po sa akin ni tatay ay sanay na daw po siya sapagkat ito ang kanyang trabaho. Ay tatay, sobrang init naman po ng inyong paglalakad sa paninimot ng plastic. Baka po kayo mapaano ang sabi ko. Dadalhin daw po niya ito sa junk shop tapos pagbibili at saka ibibili ng kanilang pagkain. Siya po si Tatay Francisco, 87 years old, from Barangay Pusil, Lipa City. At sa akin nga pong pag-interview sa kanya sapagkat wala nga po tayong mic at nakamute. Sabi po ni tatay ang kanya pong asawa ay na-stroke and kailangan po niya magtrabaho para sa kanilang dalawa. Sa punto nga pong iyan, ipinaliko na kay tatay ang 10 piso at nagulat nga si tatay, sabi niya, wag na, iyon na. And sinabi ko naman sa kanya na prank ko lang yon. Kahit hindi niya ako bigyan ng 10 piso, ibibigay ko pa rin sa kanya ang itlog at bigas. Hindi nga makapaniwala si tatay, sabi niya sa akin, nako, salamat nene, ang sabi ni tatay. Agad-agad niyang inilagay ang bigas sa sako at ang itlog naman ay baka daw mabasag, so ilalagay daw po muna niya sa isang eco bag. Muli nga po sabi ko kay tatay, tatay, wag na po kayong lumabas ng gantong kainitan sapagkat alauna po yan ng hapon kanina. Sobrang singkar ang init ng araw kanina talaga. At ang sagot nga ni tatay ay nako, dyan lang naman ako at sanay na ang katawan ko sa aking ginagawa. Habang kinakausap ko nga po si tatay ay nakaramdam ako ng lungkot sapagkat sa edad niyang 87, ayan, nagtatrabaho pa siya. Sobrang saludo ako sa iyo, Tatay Francisco, sapagkat kitang-kita ko ang kabutihan ng iyong kalooban. Yung bigyan mo ako ng 10 piso, sa halip na sayo na lang yon, pinili mo pang ibigay sa akin. Kaya naman, ito ang sayo, itlog at bigas. Akala ko okay na yung binigay ko sa kanyang itlog at bigas, pero sabi ko sa aking asawa, tara papa, bigyan pa natin si tatay ng 100 para siya may pera. Mabuti nga at hindi pa nakakalayo si tatay at hayaan abutan pa namin at ibinigay ko na sa kanya ang 100. Ayaw na nga ni tatay tanggapin sapagkat mayroon na daw siyang bigas at itlog. May hihigit pa ba? Naiiyak talaga ako kay tatay. Damandam ako sa kanya mukha ang ligaya at tuwa. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Yun lang ang sabi ni tatay.